Ang 27-year-old Kapuso primetime princess na si Barbie Forteza, slaying the vintage look. Naroon na ang isip mo, kuya? Pagbuo ng pamilya? Aba! Napapanood bilang Adelina de la Cruz sa pinakabagong drama series ng GMA, Pulang Araw. Litaw na litaw ang kagandahan ng dalaga sa kanyang 1940s look sa serye. Kahit pa nga ang look ng Hollywood icon noong 1950s na si Marilyn Monroe, achieve rin ni Barbie. Slay! Katulad ni Barbie, gusto rin niyo bang i-channel ang inyong inner Marilyn Monroe? May napuntahan akong restaurant na swak sa 1950s theme. Morning! Welcome to 727 American Diner. Hindi na kailangan sumakay ng eroplano o di kaya'y mag-time travel dahil para ka na rin daw pumunta sa Amerika noong 1950s kapag kumain sa diner na ito. Talaga nasa Amerika ako dito. No need to apply for visa. Hindi lang si Marilyn ang makikita rito, nandito rin si Elvis. At para makumpleto ang American Diner experience, meron ding arcade at iba pang mga laro na pwedeng paglibangan. O diba, bongga? Malamig na klima ng Tagaytay. Samahan mo pa ng Instagrammable na 1950s American Diner. Tiyak mapapadayo ka talaga. Kung sa Gen Z term ang bawat sulok ng diner, aesthetic. Mula sa bar, mga table at upuan, mga display hanggang sa suot ng mga servers, nakasunod sa konseptong 1950s American Diner. Concept at overall look? Check. Ang pagkain, pasado rin kaya? Okay nga. Parang 1 month ako hindi kumain. Hindi ko alam kung unahin ko kainin. Big serving siya, big serving. So maganda to, kakain ka dito, may kasama ka, huwag kang mag-solo. Ang sasarap ng food nyo. Bakit ito yung naisipan mong team? Gusto po talaga namin mag-asawa. Yung ipa-feel, paano po yung diner din sa Amerika. Kaya po yung ambience, yung serving size din po ng food. Para po talaga kayo nasa Amerika. Talagang, oo. Luluto po tayo ngayon ng 727 Signature Cheeseburger namin. Patty namin is 100% pure beef. Tapos yung buns naman po namin is brioche buns po. Yung patty po natin, dapat po hindi siya frozen bago siya ilagay dito sa griddle. Depende po yung luto kung gaano yung doneness ng inyong patty. Pwede pong medium, pwede rin pong well done. Usually po tinatanong po yun ng server namin kung ano po yung gusto nila dun sa patty po nila. Kapag luto na ang patty, pwede nang i-assemble. Hindi kasya bibig ko. Di mga laki ng pati eh. May sibuyas. Hanggang sibuyas lang kagat ko eh. Magawain ko na lang. Ang sarap ng pati. Beef na beef siya. Bukod sa burger, marami pang ibang pagkain na mapagpipilian, gaya ng pancake, waffle, chili dog, steak at spare ribs. Marami ring iba't ibang flavors ng milkshake. Yung concept po namin, nakuha po namin siya nung bumisita kami ng asawa ko sa Amerika. May mga na-visit po kaming diner doon. Tapos naisip po namin na bakit kaya hindi natin to idalhin sa Philippines. Nag-start po siya na pangarap lang. Para sa owner na si Norris, malaking bagay na may concept ang kanilang restaurant. Ito kasi ang pangunahing dahilan bakit dinarayo sila ng mga tao. Siguro ako, ang nakikita kong advantage, yung una-una, naka-curious yung mga tao. Nakaka-capture mo na agad yung curiosity nila. Na gusto kong magpunta doon, anong meron doon. Yung isang namin talagang gusto is yung maka-experience sila ng time travel sa 1950s. Nakita ko siya sa social media, tapos nakita ko maganda yung ambience. Ang ganda ng place, ang cozy tapos. Parang kakaiba dito sa Philippines meron. Hindi American Diner kundi isang maliit na cafe lang daw ang balak itayo ni Norris noon, hanggang sa may kaibigan siyang chef na nagpayo sa kanya. Sabi niya, Norris, bakit ka magwe-waste ng time? Magtatayo ka ng mediocre restaurant, parehas lang yung effort mo, mapapagod ka lang. Magtayo ka na ng restaurant that will put you on the map. That's his exact words. Kaya kahit na may kamahalan, inilaban ni Norris ang pangarap na American Diner. Yung cafe na initially
na iniisip namin, parang hindi talaga siya long term. Siguro hanggang mapagod lang kami, gano'n. Pero nung naging ganito na siya, nakita namin na ito siguro na yung pangmatagalan namin na magiging negosyo. Nasa 300,000 lang daw ang pera ni Norris noon. Pero ang pagpapatayo ng American Diner, kinabot ng halos 7 milyon. Ang kulang na pera nakuha niya sa unti-unting paglo-loan. Ang inutang na pera para maipatayo ang American Diner, agad din naman daw nabayaran dahil din mismo sa kakaibang konsepto ng negosyo. Noong time talaga na yun, parang hindi ko ma-imagine na, talaga kayang mag-sales ng restaurant na ganito? Isa-isang araw, 6 digits, gano'n. First time ko kasi nun sa restaurant. Hindi naman kami nasa Manila, kaya hindi ka nun yung inisip kong reception ng tao. Pero yun nga, siguro very attractive yung concept namin. In a month, kayang umabot ng mga 500,000 and more. Wala na yung puhunan, sweldo and rent. Kaya. Ang unang branch noong 2017 sa Kawit, nanganak ng 2 pa sa Imus at Tagaytay. Pero sa kasamaang palad, ang pinakaunang branch na milyones ang inabot para maipatayo, hindi nakaligtas sa kalamidad. Yung nasa Kawit kasi binahayon nung 2022, so sinarado namin siya noong 2023 kasi bumaha ulit. 2 beses siya binaha. Nung naghahakot kami, malungkot. Kaso wala, parang gando na lang talaga muna yung run niya. Si Norris, pinatatag na raw ng panahon. Bago pa kasi makamit ang kung anong mayroon siya ngayon, nagsimula rin daw siya sa wala. Nung nakagraduate ako ng college, nagka-problema yung parents. Bilang panganay, kailangan mong isipin yung mga kapatid mo. Sa halip na magtrabaho bilang nurse, kinailangan niyang magpursigi para kumita ng mas malaki para matustusan ang pangangailangan ng mga kapatid. Naisip ko nga na bakit hindi tayo mag-crew meals para sa mga weddings yon. Magkakasama kami ng mga kapatid ko. Since 5 kami, 2 yung magdi-deliver, tapos sa 3 sa amin, katulong sa kusina. Kailangan magtulong-tulong tayo dito kasi para sa ikabubuhay natin. So doon talaga nag-start. Hindi siya nag-start na may pera kami, gawa tayo ng negosyo. Hindi ganun. Pero ngayon, hindi na lang mga kapatid ang katuwang dahil ang negosyo niyang diner nakapagbibigay na ng trabaho sa 55 empleyado. Madali kasi talagang mag-open ng business, pero mahirap siyang i-sustain. So para sa akin, kung magninegosyo ka, ang gawin mo, yung ano ba yung hilig mo? Ang mga negosyo sa kasalukuyan, pabonggahan ng labanan. Mas naiiba, mas pinupuntahan. Kung hindi mo sasabayan, baka ka maiwanan.